Pinade-deploy ni PBBM ang lahat ng available na transportation assets ng pamahalaan para sa nagpapatuloy ng rescue at relief operation sa gitna ng Bagyong Christine. Para sa manpower, iniutos din niya ang full mobilization ng AFP personnel at iba pang uniform agencies. Kanselado rin ang leave ng mga uniform personnel maliban na lang kung medical o humanitarian ang dahilan. Kaninang umaga, nagsagawa rin ng situation briefing sa Malacanang ang Pangulo kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Dito, iniulat ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na nagsimula ng makapagpaabot ng tulong sa Naga City sa Bicol. This morning, I met with Governor Luigi Villafuerte, and basically, the update is of his 36 local government units, 9 of them are still submerged underwater. Of the 36, 6 are partially submerged. But the good news there, Mr. President, is the local government unit has been quite aggressive in doing house-to-house food relay. Kasama ni Gatchalian, si Naga City Mayor Nelson Legacion na umapela ng tulong sa national government. Sa ngayon, I think around 20,000 families residing in about 9 barangays ay baha pa rin. At dito ngayon nakafocus yung aming rescue operations as well as relief operations. Pero I must admit, Mr. President, at hinihingi po namin yung tulong, particularly ng DSWD, kinukulang na po kami sa pagkain, sa tubig. Kung matutulungan po kami ay malaking utang na loob po namin ito sa pamahalaang national, sa inyo pong administration, Mr. President. Pati ang problema sa kakulangan ng petrolyo sa lugar, inihag din Legasyon. Sa ngayon, kakaunti na lang daw ang nire-rescue at nakatutok na sila sa relief operation sa Naga. Mahigpit naman ang direktiba ng Pangulo sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na ipagpatuloy ang ginagawa at pakikipag-ugnayan. Just remember, there are people still in water. Right now, they are still flooded. They're walking around with water up to their waist. They have no water supply. They have no food. They have no place to stay. So, if you think you're tired, think about what their condition is. So let's always keep that in mind. Pagkatapos ng briefing, nagsagawa ng aerial inspection ng Pangulo sa Cavite at Batangas para makita ang epekto ng severe tropical storm Christine. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Patok na patok ngayon ang business ng pag-aalaga at pagbibenta ng mga hito. Madali kasi at mura. Kailangan ng pakainin ng 2 beses araw-araw. At ang maganda pa, pwede itong alagaan sa likod ng bahay. Kaya naman para sa iba, maganda oportunidad ito para kumita ng easy money. Sa hito hindi simple lang talaga. Bigyan mo sila pagkain, linisin mo yung tubig, and then all done. Kadalasan, ang mga hitong pinapalaki sa mga backyard farms ay nakakulong sa mga concrete pond. Mas okay daw ito kung tutusin dahil madali lang ang maintenance at kung bumahaman, hindi makakataka sa mga hito. 1 beses kada linggo nila pinapalitan ang tubig ng kanilang pond at 2 beses naman sa 1 linggo nililinis ang filter nito para hindi mangamoy. Ayokong mareklamo kami ng kapitbahay to the point na tanggalin yung concrete pond namin. So ngayon pa lang, pinaprevent namin yun. Umaabot ng 2 buwan ang pagpapalaki ng mga hito bago ito pwedeng ibenta. Sa 3,000 hanggang 4,000 mga hito na alaga nila, na ibebenta naman nila ang mga ito sa halagang 120 pesos per kilo. Pero ang bonus daw talaga ay kung magutom sila sa pag-aalaga ng mga hito, kukuha lang daw sila sa kanilang bakuran. Ang bilis ng pasok ng pera sa hito, lalo na pag may mga customer talaga na kuha ng 20 kilo, 10 kilo. Ang pagnenegosyo ay hindi lang para sa mayroong malaking kapital. Kung may sikap at tiyaga, may paraan talaga para magtagumpay kahit sa maliit na simula. Mobile Journal, Ivan Taringki po hatid ang mukha ng balita.